بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي وآل علي، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوا على محمد وآل محمد. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن سرك أن تكون معنا الدرجات العلى من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بولايتنا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ito ang pangwalong araw ng ating pagtuturo, alhamdulillah. At ang araw na ito ay tumugma sa wafat Ummul Banin. Yung araw na ito ay 13 ng Jumadil Akhir or Jumadil Thani, year 64. Kung saan nasyahid o kaya bumalik sa Allah subhanahu wa ta'ala ang Ummul Banin. Okay? So, bago tayo magsisimula ng ating lecture, gusto ko magtanong sa inyo, no? Sino si Ummul Banin? At bakit siya pinangalan na Ummul Banin? Ano ang tunay na pangalan? At sino ang kanyang asawa or husband? Assalamualaikum. Sino ang Ummul Banin at ano ang tunay na pangalan niya? Bago tayo magsimula, gusto kong makisabay kayo sa sino si Ummul Banin at bakit pinangalan na Ummul Banin? Ano ang ibig sabihin ng banin? At sino ang kanyang napangasawa? Sino ang kanyang husband? Walang mag-answer, no? Walang mag-answer? Sino ang maka-answer? Ikaw? Sige. Sino pa ang maka-answer? May dalawang anak, kulang pa yun, kulang pa. Sino? Ang tanong ko, sino si Ummul Banin? Ano ang tunay na pangalan? Ang complete name.
Ha? Ah, nagkalimutan siguro, no? Ang araw na ito ay 13 ng Jumadis Thani. Jumadis Thani, 13 ng Jumadis Thani. Okay? Pagkatapos ng Jumadis Thani, susunod ay Rajab. Rajab, Sha'ban. Pagkatapos noon ay Ramadan. Okay? Ramadan. Rajab, Sha'ban, Ramadan. So, itong mga buwan na ito ay very important sa Islam dahil so, wala nang maka-answer, no? Ha? Fatima? Ang daming Fatima. Ang daming Fatima. Ha? Okay? Inshallah, makinig lang kayo. Unang-una, no, basahin natin ang sinabi ng Hazrat Imam Ridha alayhi salam. Sino si Imam Ridha? Sino ang Imam Ridha? Sino mo maka-answer? Ha? Wala pa rin. Siya po ang imam. Anak po siya ni Imam Musa al-Kadhim alayhi salam. Sino siya? Ang pangwalong imam ng Ahlul Bayt. Diba? Yung sinabi natin kamakailan na ang sugo ang kapalit ng Rasulullah ay ilan silang lahat? 12. Ang unang-una ay Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Okay? Ang pangalawa ay Imam Hussein, Imam Hasan, Imam Hussein, pangatlo. Ali bin Hussein, Oo. Abidin, Muhammad bin Ali al-Baqir, Zafar bin Muhammad al-Sadiq, Musa bin Jafar al-Qadim, Ali bin Musa al-Ridha, Muhammad bin Ali al-Jawad, Ali bin Muhammad al-Hadi, Hasan bin Ali al-Askari, Muhammad bin Hasan al-Qadi. Ahsant. Barakallahu fik. Pero maganda sana kung memorize mo, no? Maganda sana kung memorize natin yun. Dahil isa sa mga dahilan kung bakit makukuha natin ang yung tagapagitan, yung sa pamamagitan nila ay makakalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasila. Dapat magsikap tayo na alamin natin ang Islam at hanapin natin ang tunay na landas ng Diyos, ilaihil wasila. At sino yung mga tagapagitan natin na magiging mag-intercede sa atin, no? Mamamagitan sa atin sa kabilang buhay. Dahil kung aasa lamang tayo sa ating gawain, kung minsan mabuti na sana kung may maiwan sa atin 1% sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa na kabutihan, no? Kasi mahirap mahirap kunin natin
ang jinan, ang paraiso, no? Mahirap. Pinakamahirap. Waalaikumsalam warahmatullah. Subalit, merong hadith ang pangwalong imam ng Ahlul Bayt. Yung sinabi ko kanina, ya ayyuhalladhina amanu, o kayo mga nananampalataya, o kayo na nandyan, Muslim na kayo, o kayo mga naniniwala sa Allah, okay? Ittaqullah. Dapat matakot tayo sa Allah. Wabtagu ilaihil wasila. At hanapin natin ang mga paraan para makalapit tayo sa Allah. Qurbul ilahi. Okay? Ngayon, ang sinabi ng Imam Ridha alaihissalam, sabi niya, in sarraka an takuna ma'ana, kung gusto mong makakasama namin, makakasama sa amin, fi darajatil ula, sa pinakamataas na pinakamataas na level, sa pinakamataas na surga o kaya paraiso, kung gusto natin, in sarraka an takuna ma'ana, kung gustuhin natin na makakasama tayo sa mga imam, lalong-lalo na sa Imam Ridha alaihissalam, ano ang sinabi niya? Ma'ana darajatil ula minal jinan, at makakapasok tayo sa sa surga, sa paraiso, sa pinakamataas niya. Merong kasi ang paraiso ay merong 7 klase, no? 7 darajat. Iba-iba yun, magkaiba. Ang pinakamataas, sabi niya, kung gusto ninyong makakasama sa amin, ano ang sinabi ng imam? Pahzun lihuznina. Okay? Dapat malulungkot kayo kung mayroong dumarating sa amin na kalungkutan. Okay? Mag-share kayo ng kalungkutan na dumarating sa Ahlul Bayt o sa amin, sabi niya. Waprah li farhina. At dapat maligaya rin kayo kung merong dumarating sa amin na kaligayahan. Yani, malulungkot kayo kung may dumating sa amin kalungkutan, kagaya ng halimbawa, pinas lang sila ng mga Muslim sa noong unang panahon. Waprah li farhina, at dapat maligaya tayo kung merong dumarating sa kanila na kaligayahan. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, kung may mga sa mga pinanganak sila, mga birthdays, o kaya mga pinanganak ang mga imam, dapat rin tayo, maligaya rin tayo, at ibig sabihin doon, magkakaroon tayo ng halimbawa, celebration, ang iba na magbibigay ng mga mga cake o ano man. Sabi niya, kung gusto natin, dalawa lang ang gagawin natin. Malungkot tayo kung malulungkot ang mga Ahlul Bayt o kaya ang Rasulullah at ang Ahlul Bayt. Pangalawa, dapat maligaya rin kayo kung maligaya ang mga Ahlul Bayt. Ibig sabihin, kung mga may birthdays, yun, magkakaroon tayo ng mga seminars or celebration. At ang pangatlo ay, wa'alayka biwilayatina. Wa'alayka biwilayatina. Dapat manatili kayo sa guardianship ng Ahlul Bayt. Ibig sabihin doon, dapat sumunod tayo sa Ahlul Bayt pagkatapos ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaya nga, yung sinabi natin sa naunang araw ng lecture natin ay kunu ma'as sadikin. Ang ibig sabihin doon, dapat manatili kayo sa wilaya ng mga taong matatapat sa Islam at yung mga malalapit sa Islam. At walang iba kundi ang mga taong dalisay ang kanilang puso, ang kanilang pagkatao, at sila ang sugo ng Rasulullah para sa sangkatauhan sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng henerasyon. At ang araw na ito ay Pahzun lihuznina. Yani,
dapat malulungkot, mag-share tayo ng kanilang kalungkutan dahil ano ang nangyari sa araw na ito ang pagkamatay o pagkasahid ng isang servant ng Ahlul Bayt. Ang pangalan niya ay Banin. 13 ng Jumadis Thani. Itong araw nito 13. Okay? Sino ang Banin? Sino ang Banin? Siya ay ang pangalawang asawa ng Imam Ali alayhi salam. Pagkatapos na masyahid ang Hazrat Fatimatuz Zahra. Okay? So mali ang sinasabi natin, ang Banin ay Fatimatuz Zahra. Mali. Ang Hazrat Fatimatuz Zahra, anak ng Rasulullah sa Khadija, Hazrat Khadija alayhi salam. Ang Banin, ang pangalan niya ay Fatimatu binti Hizam. Fatima binti Hizam, at pinangalan siya na binti Hizam. Hizam. Atawa Hizam, Huzam or Hizam. Pero ang known is Fatimatu binti Hizam. Kung gusto niyong kunin ang complete ay Fatimatu binti Hizam bint Khalid bint Rabi'ah al-Kilabiyah. Pero okay na yun. Fatima binti Hizam or pinangalan siya na Banin. Ang ibig sabihin ng Banin, plural yun ng Ibnun. Ang Ibnun, mayroon siyang anak na isang lalaki. Ibnun ang pagtawag doon, no? Kung mayroon kang isang anak na lalaki, Ibnun or Tiplon. Okay. Kung tatawagin kang Banin, tinawag siya Banin dahil mayroong siyang 4 na anak. 4 na anak na anak nila ng Imam Ali alayhi salam. Okay? Ano ang pangalan ng mga anak niya? Ang unang-una talaga sino? Abul Fadlil Abbas. Abul Fadlil Abbas Ibn Ali. Okay? Abul Fadlil Abbas Ibn Ali. Ang pangalawa ay Ja'far Ibn Ali. Ja'far Ibn Ali. Ang pangatlo ay Uthman bin Ali. Ang panghuli ay Abdullah ibn Ali. Okay? Yan ang ibig sabihin kung bakit tinawag siya na Banin dahil meron siyang anak na 4 na lalaki. Okay? Itong si Fatima or Banin ay ang kanyang pangalan o kaya ang kanyang nasab, yung pamilya, ang kanyang tribe ay pinaka-known tribe ng Makkatul Mukarramah, ng mga Arab. At pinakamatapang na mga Arab, mga Raisul Makan, yani isa sila sa mga tribe na kinakatakutan sa mga Arab dahil matatapang at magagalang na pamilya. Magagalang na pamilya ng Arab. Itong si Banin, bakit siya napangasawa ng Imam Ali alayhi salam? Dahil sa panahon ng pagkasahid ng Hazrat Fatimatuz Zahra, salamullah alayha, sa panahon na
sa panahon ng sa panahon ng kapanganak ng Imam Hussein alayhis salam, ang Imam Hussein pangalawang anak ng Hazrat Fatima sa Imam Ali alayhis salam. Nalaman niya sa panahon na nandoon pa ang janin, ang anak niya sa loob ng ng kanyang sinapupunan ng kanyang nanay, ay nalaman kaagad ng Hazrat Fatima Zahra na itong bata na ito ay magkakaroon siya ng papaslangin siya ng mga Muslim sa isang lugar kung saan siya lang ang maiiwan. Walang maiiwan at pagtutulungan sila ng mga Muslim. Walang maiiwan maliban sa yung anak ng Hazrat Fatima na Imam Hussein alayhis salam. Mula pa sa sinapupunan, alam na ng Hazrat Fatima na ang mangyari sa anak na yun ay magiging mawawala ang lahat. Pagtutulong-tulungan siya ng mga Muslim, patayin, at walang matitira sa kanya maliban na lang sa ang Imam Hussein alayhis salam, yani Qarib. Sa panahon na yun, hanggat tinanong niya ang kanyang tatay, ang Rasulullah, sabi niya, Rasulullah, kung halimbawa itong maiiwan na itong mangyari ang araw na yan na maiiwan na lang ang anak ko na mag-isa, sino ang tutulong sa kanya? Sino ang tutulong sa kanya at sino ang iiyak? Sabi ng Rasulullah, huwag kang mag-alala. Ya'tihi zilan ba'da zil. Yani, sa huling generation, sa huling henerasyon, may mga kabataan na dumarating, sila ang iiyak, at sila ang mag-aaruga, at sila rin ang mag-spread kung ano ang nangyari sa anak mo na yan. Huwag kang mag-alala dahil meron ding darating na henerasyon, igagalang at malalaman ng lahat kung ano ang nangyari sa anak mo. Imam Hussein yun. Ganon ding lumabas ang Imam Hussein alayhis salam hanggat naging binata. Before na nasahid ang Hazrat Fatima Zahra, yun, palaging iniiyakan ng Fatima kung sino ang mag-aaruga sa kanyang anak na Imam Hussein. Sino ang mag-protect sa kanyang anak. At yun ang dahilan sa pagkamatay ng Hazrat Fatima, pagkasahid ng Hazrat Fatima. Ngayon ang gusto ng Imam Ali alayhis salam na merong siyang anak na magiging gabay, magiging supporter ng Imam Hussein alayhis salam kung darating ang panahon ng digmaan na yon. So, pagkasahid ng Hazrat Fatima, tinawag ng Imam Ali alayhis salam ang kanyang kapatid na sino? Aqil bin Abi Talib. Aqil, kapatid ng Imam Hussein, ng Imam Ali. Tinawag niya dahil marunong siyang kumilatis at alam niya kung sino ang mga magagalang na Arab, sino ang mga Arab na matatapang, alam nila. So, sinabi ng Imam Ali alayhis salam sa Aqil, sa kapatid niya, ya Aqil, sabi niya, ngayon alam mo ang problema ko na darating ang araw na wala na ako, wala na rin ang kapatid niya, ang Imam Hasan alayhis salam. Maiiwan na lang ang anak ko na si Imam Hussein na mag-isa. Gusto ko ngayon makapangasawa ng isang pamilya na galing sa matatapang na pamilya at magagalang. Sabi ng Aqil, sabi niya, alayka bi Usratil Hizam. Yani, sabi niya, saan ka sino pa bang hanapin mo? Mayroong pamilya dyan na ma'ruf, yani tanyag sa kagalangan at katapangan dito sa Arab, sa mga Arab. Sabi niya sino? Sabi niya si Hizam, at meron siyang anak na babae. Anak na babae, ang pangalan ni Fatima. So Fatima din, no? Kaya nga nagsabi kanina na Fatima din. Fatima Ummul Banin pwede na. Fatima Ummul Banin. Huwag mo lang sabihin na Fatima to Az-Zahra. Mali yun. Fatima Ummul Banin pwede. So,
Anong pagkaalam ng Imam Ali alayhis salam? Tingnan mo, no? Sinabi ko kahapon, dapat ang hanapin natin, ang unang-una, dapat religyoso, no? Di ba? Religyosa. Dapat matakutin sa Diyos. Iyon ang hinanap ng Imam Ali alayhis salam. Pinuntahan niya yung pamilya ng Hizam. Pero before that, no, itong si Fatima, isang araw na naginip siya sa pagkadalagitan niya, no? Isang araw na naginip siya na lumalakad siya sa Sahara, sa desert. Tapos, yung sa panaginip niya, nakita niya ang 4 na stars. 4 na between na malaki, between. Yung 4 na yun, parang hindi niya maano, dahil yung liwanag hindi niya makikita agad. Pero yung 4 na yun nahulog sa kanya, sa panaginip niya, 4 na stars, no? Tapos kinuwento niya sa kanyang nanay, sabi ng nanay sa kanya, dahil dalagita ka na ngayon, magkakaroon ka ng isang anak, magkakaroon ka ng 4 na anak sa pamilyang magagalang na pamilya. Wala din 'yun. Tapos itong tatay ng Fatima Banin, isang araw na naginip din siya na ganun din sa desert na lumalakad. Basta nakapulot siya ng jawhar. Anong jawhar? Yung precious stone, no? Jawhara. Yani precious stone na makintab at mamahaling precious stone. Tapos mayroon mating isang pares, isang mandirigma, bibilhin yun sa kanya. At tinanong, sabi niya, qimatuha kam. Magkano sabi niya ang price ng gem na yan? Yung precious stone na yan. Bibilhin ko at gusto ko talaga yan. Sabi niya, paano ko malalaman? Hindi man ito binigay sa akin. Napulot ko lang ito. Paano ko ibibigay sa iyo ang price? Hindi ko alam kung ano ito. Doon nagising din ang kanyang tatay. Tingnan mo ang circumstances, no? Yung tatay at saka yung anak na ng babae. So yun, isang araw nang malaman ng Imam Ali alayhis salam na meron palang anak at yun ang pinakamatapang na sa Arab, mga Arab na family ng mga Arab. Pinuntahan agad ng Imam Ali alayhis salam. Sa isang riwayat, pinuntahan ng Imam Ali alayhis salam ang family at sinabi sa tatay, sabi niya, meron ka bang yung jawhar, yung jawhara? Yung sinabi kanina, no? Meron ka bang precious stone? Bibilhin ko. Parang natunga nga yung natulala yung yung tatay. Sabi niya, paano nalaman na mayroon akong ha? Pangalawa, sabi niya, mayroon kang anak na Fatima, naparito ako para hihiling ang kanyang kamay. Imam Ali, sa isang riwayat ganun yun, no? So, naalala agad ng tatay ng Fatima, sabi niya, yung paris na yun, yung mangdirigma na yun ang Imam Ali. At saka yung napulot niya at saka nagsabi sa kanya na magkaano yan at bibilhin ko, yun na rin ang Imam Ali na rin. No? So, pumunta agad ang tatay sa nanay, yusawiru hayani, para i-consort ang nanay ng bata. Sabi ng nanay, yan na. Sabi niya, magkakaroon kayo ng anak dito sa pamilya ng Rasulullah. Pamilya ng yung alam nila, ang Imam Ali alayhis salam, wasiul awsiya. Siya ang pinuno ng mga kapalit ng Rasulullah. At alam din nila kung sino ang Imam Ali alayhis salam. Sabi niya, yung panaginip mo na nahulog sa iyo ang 4 na stars, magkakaroon kayo ng 4 na lalaki. Anak na lalaki. Di ba?
So, tingnan mo naman ang ano, no? Alam ng Imam Ali alayhis salam, actually alam niya kung sino ang Fatima at alam din niya kung ano ang family. Ibinigay lang sa kanyang kapatid para magkakaroon ng liwanag at malalaman ng lahat na ang Imam Ali alayhis salam ay ang hinahanap niya yung pinakamabuting tao, pinakamabuting family at ang una sa lahat ay ang relihiyon ng mapapangasawa niya. So, isa yun sa mga riwayat. Ang pangalawang riwayat, hindi ang Imam Ali ang pumunta doon una. Ang unang-unang pumunta sa bahay ng family ay ang Aqil ibn Ali, ibni Abi Talib, yung kapatid niya. Pero both of these, wala namang contradiction dahil nagkaroon din sila ng pagkakataon na napangasawa ng Imam Ali ang Fatima. Sa halagang sumunod sila sa sunnah, practice ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang mahar na naibigay ay magkano? 500 dirham sa panahon na yon, no? 500 dirham sa panahon na yon. So ang Imam Ali alayhis salam naman sa panahon ng Hazrat Zahra na pinangasawa niya, merong riwayat na 450 lang binili ang kanyang yung parang sa digmaan para sa sword, yung tawag doon? Yun bininta niya para lang sa dowry ng Hazrat Fatimah Zahra. Salamullahu alaiha, 450 daw. Ang iba naman sabi niya 550. Iba-ibang riwayat, pero mababa. Itong si Hazrat Fatima binti Hizam ay 500 dirham ang mahar o okay ang dote, no, ang dowry. So, yun ang nangyari sa dalawa. Sino naman ang Fatima binti Hizam? Kagaya ng sinabi ko na pinangalan si Banin dahil mayroon siyang anak na 4 na lalaki. Ang pangalawa, bakit ma'ruf o kaya ang Hazrat Banin nakuha niya ang pinakamataas na nakuha din niya ang pinakamataas na daraja o kaya yung status ng bilang babae at nakuha niya ang safa'a ng Hazrat Fatimah Zahra. Bakit yun? Dahil unang-una, hindi lingid sa kaalaman ng history. Tayo lang siguro ang hindi nakakaalam dahil bago lang tayo sa ideology. Ang Hazrat Banin o kaya Fatima binti Hizam ay isa sa mga hiningi niya sa kanyang asawa, sa Imam Ali alayhis salam. Isa sa mga hiningi niya sa Imam Ali alayhis salam, before siya pumasok sa bahay ng family ng Imam Ali alayhis salam. Before siya pumasok doon, dahil sa kanyang attachment sa Hazrat Fatimah Zahra, ang request na sa kanyang, kasi sabi ng Imam Ali alayhis salam, ano ang gusto mo ibibigay ko sa iyo na bilang hadiah? Hadiah, yani dahil isa sa mga paraan kung paano magiging mapamahal sa atin ang yung mga babae, yung mag-asawa, dapat palaging mayroong gift ang lalaki kung makauwi sa bahay. Di ba? Yan, dapat mayroon, lalong-lalo na kung may yung flower, di ba? Yan nandiyan sa hadith. Sabi ng Rasulullah, kung gusto niyo makuha ang loob ng inyong mga asawa at lalong magmahal sa inyo at lalo kayong mamahalin, huwag ninyong kalimutan sa
palaging magdala ng gift sa kanyang mga minamahal sa buhay. Kaya pala, no? Kaya pala. Sino sa inyong nabibigyan ng gift? Ha? Yes. Lalong-lalo na, mayroon pa akong isang ibibigay sa inyo. Alam ba ninyo kung ano? Ewan ko, hindi, kayo lang siguro mag-answer dito, no? Sabi ng Rasulullah, isang bagay na hindi kailanman malilimutan ng isang babae sa kanyang buhay. Ano kaya yon? Ha? Ano kaya yun? Yung pagdating ng kanyang asawa, ha? Yung isang isang salita lang, ha? Hindi daw malilimutan ng babae habang buhay. Yung sasabihin ng asawa ng husband, ana uhibbuki. I love you. Ha? I love you. Ha? Yun ang sinabi ng Rasulullah. Huwag ninyong ipagkait sabihin niya na sabihin sa inyong mga asawa na I love you. Totoo ba yun na hindi yun nawawala? Una, huwag kalimutan na palaging magbigay ng regalo sa babae. At yun ang sinabi ng Imam Ali alayhis salam sa kanyang first day ng kanyang pagpasok ng asawa niya. Sabi niya, anong gusto mo ibibigay ko sa iyo? Sabi niya, ya Amir al-Mu'minin, meron lang akong isang bagay na hihilingin sa iyo. Sabi niya, ibibigay ko yun. Sabi niya, huwag mo na ako tawagin Fatima. Ikhtasir ala kunyati. Kapapasok lang. Kapapasok lang. Wala pa silang anak, ha? Wala pa silang anak dahil kapapasok lang yon. Sabi niya, request ko lang sa inyo huwag mo nang akong tawagin sa tunay na pangalan ko. Tawagin mo na lang ako sa nickname ko. Tiningnan siya ng Imam Ali. Sabi ng Imam Ali sa kanya, okay. Tatawagin na kita. Sa ngayon pa lang, Ummul Banin. Ummul Banin. Anong ibig sabihin nun? Ina ng mga anak na lalaki. Wala pa yan, kapapasok pa lang, ha? Pero tinawag na ng Imam Ali alayhis salam, Ummul Banin. Bakit ganun yun? Dahil Imam Ali ang nagsabi noon, hindi ang Fatima, hindi. Imam Ali ang nagsabi na tawagin mo na ako sa kunyati ko, sa nickname ko. Sabi ng Imam Ali alayhis salam, okay, kung ganun gusto mo, tawagin na kita mula ngayon, Ummul Banin. As if alam ng Imam Ali alayhis salam ang magiging anak niya sa Ummul Banin ay 4. Dahil yun ang gusto ng Imam Ali alayhis salam na magkakaroon ng supporters ang kanyang anak na Imam Hussein sa panahon na darating ang Ashura na maging mag-isa na lamang ang kanyang anak. Sa Karbala, alam yun ng history, alam ng Fatima, alam ng Imam Ali, alam din ng Imam Hasan, at alam din ng Imam Hussein alayhis salam, darating ang araw, doon siya mapapaslang sa Karbala, sa Iraq. At yun ang pinaghandaan ng Imam Ali, yun ang dahilan na inasawa niya yung pinaka-barrage, ang pinakamatapang na pamilya sa Arab world. Yun ang mga imam. Yun ang, di ba sinabi natin na ang Imam Ali alayhis salam, ang sabi niya, salu qabla an tafqiduni. Tanungin ninyo na ako habang nandito pa ako, hindi pa ako nawawala. Dahil lahat ng gusto ninyong, alam ko yun. Alam ko ang nangyari sa panahon ng Adam. Alam ko ang nangyari sa mga propeta. At alam ko rin ang mga ayat ng Quran kung saan nanaog o kaya kung saan, anong lugar, anong oras.
ila yaumil qiyamah, hanggat sa Day of Judgment. Alam ng Imam Ali alayhi salam. Dahil, bakit ano yun? Bakit? Ha? Dahil, ang origin ng tao, ang origin ng nur, ang lahat ng nur ng mga tao, lahat tayo, no? Lahat tayo, ay lumabas, muktasibon, yani, nanggagaling yun sa nur ng Ahlul Bayt, kasama ng Rasulullah. Yani, unang-una, ang nur ng Rasulullah ang first creation ng Allah at nagiging lawa-lawa yun. Ang nur ng Imam Ali. Pero galing na yun sa nur ng Rasulullah. Kaya nga sabi ng Imam Ali, ana abdun min abidi Rasulullah. Isa akong alipin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga ang Islam, sinabi ko na rin kahapon, yung mga wala na dito, magtanong lang kayo, no? Sinabi ko rin na ang Islam, if not because of Ali, hindi ipapadala, hindi magiging sugo ang Rasulullah. Hindi. Dahil walang mag-protect ng Islam after Rasulullah. Pero kung hindi naman dahil sa Fatimah Zahra, ay hindi din ililikha ng Allah ang Rasul at saka Ali. Yani, you see, kung yung relationship ng tatlo, dahil inshallah, i-explain ko yan sa April 10 or April 11 sa pagkapanganak ng Hazrat Fatima, inshallah. April 11. Jumada Thani 20 ang kapanganak sa kanya, inshallah. I-explain natin yun in detail. So, yun. Ang Fatima ay kung walang ang Fatima, walang mapangasawa ang Imam Ali. Dahil sila ang magka-partner. Sila ang magkatugma ang kanilang status sa Islam. Sila ang magkatugma. Ngayon, sabi ng isa sa mga karamat, isa sa mga isa sa mga fadail, virtues ng katangian ng si Fatima Ummul Banin ay ang kanyang pagkatao ay ang kanyang attachment sa Fatima. Sinabi niya sa asawa niya, huwag mong akong tawagin Fatima dahil ayaw ko na maririnig ng Imam Hasan at saka ang Imam Hussein ang pangalan ng kanilang nanay, Hazrat Fatimah Zahra. You see how yung puso ng Fatima Ummul Banin sa yung first na asawa ng Imam Ali alayhi salam. Dahil alam nila na nabubuhay sila because of Ahlul Bayt, because of Fatimah Zahra. Sallallahu alaiha. Diba? So sabi niya, ihtiraman, in respect to Imam Hussein, Imam Hasan, huwag mo na ako tawagin na Fatima. Dahil hindi ko kaya na makikita ako dahil tuwing tinatawag siya ng Fatima, tumitingin ang Hazrat Zainab sa kanya, tumitingin ang Imam Hasan at saka Imam Hussein sa Ummul Banin. Tumitingin at makikita niyo yung luha na dumadanaw sa kanyang mata, sa mga mata ng mga bata. So yun ang hindi niya makayanan. Hindi niya makayanan, maririnig ng mga bata ang pangalan ng Fatima. Kaya nga, nag-request sa kanyang asawa, huwag mo na akong tawagin na Fatima dahil hindi ko makaya na titingnan ko ang mga bata na lumuluha dahil naririnig nila ang pangalan ng Fatima. Isa yun sa darajat o kaya yung fadail ng imam ng Fatima. Pangalawang fadail ng Fatima ay ang kanyang attachment sa Ahlul Bayt, ang kanyang attachment, dahil ang anak niya na apat, Abul Fadl Abbas at saka yung tatlo pa, anak niya yun, sariling laman, sariling anak. Pero mas matimbang ang Imam Hussein a.s. sa kanyang apat na anak. Ano ang inihabilin niya sa mga anak? Sabi niya, darating ang panahon, huwag mong pabayaan ang Imam Hussein. Dahil wala akong mukha na ihaharap sa Hazrat Fatima kung napabayaan mo kahit isang saglit lang ang kanyang anak. At huwag mo ring pabayaan ang kanyang kapatid na sino yung babae? Hazrat Zainab.
Dahil doon, isa yan sa mga dahilan kung bakit nakuha niya ang safaat ng Hazrat Fatimah Zahra, yung attachment niya. So sa panahon na dumating ang ano na yon, yung digmaan na yon sa Karbala, ano ang sinabi niya? Mga anak, huwag kayo, pumunta na kayo doon sa battlefront, ha? At huwag kayong bumalik sa akin na buhay. Ha? Ibinigay ni ang kanyang anak na 4 sa pangalan ng Hazrat Fatimah Zahra at sa pangalan ng Imam Hussein. Wala siyang iniisip na iba. Hindi niya iniisip ang kapakanan ng kanyang mga anak, 4 na anak, kundi ang Imam Hussein a.s. Dahil alam din niya na ang Imam Ali a.s. hanggat sa kahulihulang pagkataon ay inihabilin niya sa kanyang asawa na huwag pabayaan ang Imam Hussein a.s. So, isa yan sa mga dahilan kung bakit ang Ummul Banin ay kung meron mang tawagin na kagaya ng Salman al-Farisi, isa siya sa Ahlul Bayt, Salmanu minna Ahlul Bayt, ang Salman al-Farisi na galing sa Persia, Iran. Sinabi ng Rasulullah na siya ay galing sa amin, kasama sa amin na Ahlul Bayt. Sino ang Ahlul Bayt na yun? Yung mga tao na kailanman hindi nagkasala, kailanman ay hindi makakaisip ng kasalanan at hindi sila magagawa. Bakit? Sila ang modelo ng Islam. Sila ang kudwa, sila ang leader ng Islam para lang manatili ang Islam hanggat sa kabilang buhay. At yun, ang sa babae, Hazrat Fatima, ito, sinundan ng ang pangatlong babae. Of course, aside from Maryam sa nauna, sa kapanahonan ng Rasulullah, ang pangatlong pinakamataas na darajat, o kaya yung pinakamataas na status sa Islam, pagkatapos ng Zainab ay wala nang iba, kundi ang Hazrat Fatima Ummul Banin. Dahil sa kanyang attachment sa Ahlul Bayt, lalong-lalo na ang Imam Hussein alayhis salam. At siya rin ang nag-aruga sa mga anak ng Imam Ali alayhis salam. At sa panahon na pagkatapos na nangyari yung digmaan, nang bumalik na sa Madina, ang bahay na zinisiyarat o kaya binibisita ng Hazrat Zainab ay walang iba kundi ang bahay ng Hazrat Ummul Banin. At ang kanyang attachment, merong siyang riwayat dahil pagkasahid sa Imam Ali alayhis salam, merong isang pamilya na pinakamayaman din sa Arab. Ang pangalan niya ay gusto rin siyang asawahin ng family ng Arab na yon, pero hindi niya tinanggap. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Hindi niya tinanggap yung alok ng gustong umasawa sa kanya dahil sabi niya, ang sabi na riwayat ng galing sa kanya, sabi niya, ang lalaki na yun ay ang pangalan ay Abu Habaz ibni Abi Sufyan ibni Harith. Mayaman din sa mga Arabo at gusto siyang asawan pagkatapos ng Imam Ali alayhis salam. Ano ang sinabi ng Ummul Banin? Sabi niya, anna azwajan nabi wal wasi la yatazawwazna ba'dahu. Sabi niya, ang mga asawa ng propeta at ang asawa ng mga kapalit ng propeta ay hindi inaasawa pagkatapos nila. At hindi kailanman siya nag-asawa muli dahil sa kanyang attachment at alam niya ang makukuha niya ang pinakamataas na paraiso sa kabilang buhay at kasama niya ang mga pamilya ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kaya nga, kagaya ng hinabilin sa atin ng Rasulullah, kung gusto natin na magiging magkasama o kaya magiging kasama ang mga pamilya ng Rasul sa pinakamataas na paraiso, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, fahzuni li husnina
Fahzun li husnina, dapat malulungkot kayo kung anong nangyari sa kanila. Dapat mag-sympathize kayo kung anong nangyari sa kanila. Dahil kung hindi tayo mag-sympathize at hindi natin alamin ang nangyari sa kanila, kasama tayo sa mga taong nang aapi. At yung taong nang aapi sa Rasul at sa Ahlul Bayt, anong sinabi ng Rasul? Sabi ng Rasulullah, hurrimatil jannah ala man sabba ahla baiti. Kung sino man ang nanglalait-lait o kaya sino man ang hindi nagrerespeto sa Ahlul Bait, haram o kaya bawal sa kanila ang surga o kaya bawal sa kanila ang paraiso. So sabi ng Imam Rida alayhis salam, pahzun li huznina, malulungkot kayo kung malulungkot kami, yani sa pagkasahid nila, dapat malulungkot tayong lahat. Kaya makikita natin kung minsan umiiyak tayo dahil sa simpati natin sa nangyari sa kanila. At waprah li parhina, at dapat maligaya rin tayo, mag-celebrate din tayo sa panahon na sa kapanganak sa kanila, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kaya insyaAllah sa April 11 magkakaroon din tayo ng or April 10 magkakaroon siguro tayo ng celebration dito. Inshallah. Baka may magdadala sa inyo na mga cake, ayun. Kahit tayo na lang, walang problema kung walang mag-sponsor. 11 or 10. 20 ng Jumadis Thani. Ngayon is yani 7 days from now. 7 days from now. Darating ang kapanganak ng Hazrat Fatimah Zahra salamullah alaiha. So, yun ang Ummul Banin, inshallah. Alamin ninyo, i-search ninyo sa mga internet, nandyan lang yan, inshallah, at tanungin ninyo, inshallah. Gawin natin 11 or 9 sa Thursday. Thursday, pwede rin. So, kasi Friday wala naman. Saturday pwede rin, no? Pwede. Sa 11 ng kuwan, wala naman. Ay, hindi naman. Itong one. So, yun. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.